Okay, dumating din yung mga congressman ng lalawigan ng Laguna sa First District, si Congressman Dan Fernandez, na napakatibay ng kanyang proteksyon sapagkat ito ay makunat yung balad pagka hipuin mo, hindi siya tatalaban. Ano? At talaga naman, dead mark sa lahat ng bagay itong si Dan Fernandez. Yan ba tatakbong mayor ng Santa Rosa? At ganun din naman, yung congressman ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Laguna na si Congressman Joaquin Junchipeco, na pag nakita ang kanyang inaanak, ang timano, bunot agad ito. Sapagkat ayaw niyang mapahiya yung kanyang inaanak na si Mr. Salgado. At bunot agad ito, itong si Congressman Junchipeco, na naging mayor ng lungsod ng Calamba. Nandun din naman ang ika-4 na distrito ng congressman na si Agaraw, Benji Agaraw, na binati rin ng mahal na Pangulo. Kaya pakinggan natin ang pagpapakilala ng ating Carabao Zone Director, Chief Superintendent Richard Albano para sa ating minamahal na putihing DILG Secretary Marhuas. Narito ang kanyang pagpapakilala sa ating putihing Secretary ng DILG. Introduce to you the Secretary of the Department of Interior and Local Government, the brainchild of Ogan ng Batsiba, Secretary Mar Rojas. Na nasa kanya, ang laking bahagi po nun ay sa pagsisilbi po sa kanyang mga kababayan, Governor Ramil Hernandez, Vice Governor Karen Agapay, kung mabibigyan man tayo ng pagkakataon na pumili kung ano ang magiging surname natin at sa serbisyo publiko tayo papasok, iyon na yun na talaga, kaagapay ng ating mga kababayan. Of course, isa sa mga tao na kinikilala kong malaki ang naiambag, malaki ang naitulong sa kung saan na ako nakarating ngayon. Ilang taon na nakalipas, marahil nakalimutan na po niya ito. Ako po ay itinilaga bilang DTI. Doon niya ako nakilala bilang Mr. Palengke. At alam niyo naman po, sa ating kabinete, dumadaan po ito sa Commission on Appointments. Meron po kayong kababayan na nandun sa Commission on Appointments at minarapat niya na hindi lang bumoto, pero ikinampanya pa yung aking pagiging DTI Secretary sa kanyang kapwa members of the Commission on Appointments. Hindi ko po makakalimutan. Hanggang sa ngayon ay nagpapasalamat po ako sa kanya na nakilala po tayo bilang Mr. Palengke at nakarating na ako kung hanggang saan ako nakarating ngayon. Walang iba po kundi Congressman Manong Jun Chipeco. Binabati rin po natin isang kaibigan, matagal ng kasama sa paglaban ng mga kausa sa ikabubuti ng ating bansa. Matagal na rin po nagsiservisyo sa inyo rito sa lalawigan ng Laguna. Isa sa pinakamalapit sa ating Pangulo dahil na-classmate din po sila sa Kamara de Representante, Congressman Benji Agaraw. Of course, gusto ko rin pong batiin ang isang matagal ko na rin sa kanyang pagiging cobra. Hanggang sa huli ay nakahanap siya ng isang Maria Clara. Pero sa aming pagkakilala, isang mahusay na lingkod bayan, makulit ito siya, pero ang kanyang kakulitan
ay para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Hindi po siya nangungulit para sa sarili niya, parate para sa kabubuti ng kanyang distrito. Congressman Dan Fernandez. Alam niyo, nung kaarawan ni Dan ay pawis na pawis siya at ganito rin ang panahon nun baka nga magkasakit. So pinahiram ko sa kanya yung panyo ko. Usually may tala akong panyo sa bulsa. So pinahiram ko sa kanya yung panyo. So ginamit naman niya, hindi niya sinulit at ibinulsa. So okay lang yun. Hanggat sa araw nakita muli kami sa Kongreso, pinakitaan niya ako ng isang retrato. Yung panyo na yun, pala pinalabhan niya at nilagay niya sa isang lugar, no? Sa frame doon sa kanyang bahay. Parang hindi ko alam kung ginagawa nito sa panyo na yun. Pero naalala ko yun. Dan, at maraming salamat sa remembrance na yun. Binabati rin po natin ang ating mga iba pang kinatawan. Napakatindi ng hatak ng inyong mga kinatawan nang nalaman itong iba pang mga congressman, congresswoman na bibisita tayo sa Laguna, abay nagsiunahan na magsabi na sama din kami. Dahil napaka-hospitable at napaka-progresibo ng Laguna, gusto namin makita kung ano ang tayo nila ngayon. Una-una po, mula sa Mindanao, sa Sarangani, Congresswoman Carol Lopez. Kapitbahay po ninyo mula sa Cavite, Congressman Blue Abaya. And of course, Congressman din po mula sa Bulacan, Congressman Sherwin Tuglan. Sa ating mga provincial board members, sa ating mga, sa bawat isa ng ating mga punong bayan na andito, kay Ma'am Baby, punong lungsod. Ma'am, yung mga lungsod hindi po kasama dahil mas mayaman, mas malaki naman po yung ira ng mga lungsod. Kaya hindi muna kasama rito, ganun din man. Okay, yan ang ating buting sekretaryong si Mar Rojas, na kung saan nga winelcome niya lahat ng mga dumalo na delegado mula sa iba't ibang bayan, mga mayors at mga chief of police ng nasabing mga bayan. Ang binigyan lamang dito ay 14 na bayan sapagkat sabi nga ni Mar Rojas, yung mga cities naman daw ay kanilang bumili ng kanilang mga patrol jeep o patrol car. Dito lamang sa lungsod ng Calamba kasi napakarami ng service ng pulis dyan. Ilang motorcycle, mobile ang binili dyan ng ating buting Mayor Justin Mark Timmy Chipeco, na kamakailan lang ay binigay naman turnover sa impila ng pulisya. At sinaksiyan din yan ng ating Regional Director na si Police Chief Superintendent Richard Albano. Kasama ang Laguna Provincial Director, Police Senior Superintendent Lorendo Saligaw, na napakaganda yung kanyang mga ginawa. At tuloy-tuloy nga, alam mo, napakaganda nito sapagkat sinabi nga ng ating buting Regional Director Richard Albano na ang brainchild daw o ang utak ng Uplan Lambat-Sibat ay itong si DILG Secretary Mar Rojas. Mainit naman yung pagtanggap ng kanyang mga kababayan dito sa lalawigan ng Laguna sa ating DILG Secretary Mar Rojas. At pagkatapos ng turnover, bagamat maulan yon, ay nagtungo ito sa isang paaralan dyan sa lalawigan ng Laguna, sa Santa Cruz, kung saan hinarap naman yung mga kababayan o yung kongreso ng iba't ibang organisasyon dyan sa eskwelahan nga dyan, kung saan hinarap niya yung mga problema, mga hinaing ng ating mga kababayan sa ika-4 na distrito ng lalawigan ng Laguna. At kanya nga sinasabi na ay kung ano man daw ang problema ay patuloy pa rin yung kanyang sinasagawang
pagbibigay ng ayuda sa pamamagitan ng tuwid na daan ng ating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Sapagkat ito yung kanilang programa, alam naman natin na marami ng binigyan ng pagkakataon na maiayos ang kanilang mga kaso at kasama na nga nito ang ibang opisyal ng pamahalaang nasyonal at lokal kung saan yung iba ay nakakasuhan na, tulad ng ating mga senador kung saan ilan dyan ay nakapalit na dahil sa pandarambong. At yan ang iniiwasan ng ating buting Pangulong Noynoy Aquino. At yan naman ang dinoduplicate na-duplicate ng ating SILG Secretary Marroas kung sakaling siya na nga at yung lalabang standard bearer ng Liberal Party dito sa halalan sa pagdating ng 2016 sapagkat sa October po ay filing na ng candidacy dito sa buo. Kasama po ang lokal sa pag-file sa October 16. Kaya wala na hong gagalawin mga chief of police, mga anumang lipatan dyan sa lahat ng sangay ng pamahalaan sapagkat election ba na ho? Pag nagtungtong na ang pag-filing ng candidacy, ay election ba niya yan? Bawal na rin yung magdala ng mga armas na walang permiso sa COMELEC. Lahat yan ay gagana na, kaya binababalaan natin yung ating mga kababayan na kung kayo man ay may baril, ay mag-ingat-ingat kayo pagdating ng election ban sapagkat ito ay maigpit na yung papatupad ng PNP sa utos na rin ng COMELEC. Sa ating pagbabalik, pagkatapos nito, sa isang paalala muna, ay kakapanayamin natin ang buting chief of police ng bayan ng Bae sapagkat maganda yung accomplishment na sinagawa nila ng isang araw ng Biyernes kung saan dumating nga yung ating DILG Secretary Marroas. Matapos po ang isang paalala. Okay, maraming salamat at nung Biyernes nga ng umaga ay nagsagawa naman ng pagpapatupad ng search warrant sa hinihinalang drug pusher dyan sa bayan ng Bae. Ang search warrant ay pinagwas ni Honorable Judge sa Agripina Morga ng Branch 32 sa Lungsod ng San Pablo kung saan nga nakumpiska dito sa suspect ang 12 maliliit na sachet ng shabu at baril na kalibre yung isang snub nose na napakaganda ng snub nose na ito, caliber 38 na sinasabing nabili daw niya ito originally doon sa, alam mo kasi ang asawa nitong suspect na ito ay nasa ibang bansa at may isang anak to na nag-aaral naman sa UP. Nakakaawa naman yung anak niya na nag-aaral sa UP na BetMed. Kaya
Alam mo, maganda yung pinapatupad na pagsasagawa ng search warrant ng hepe ng BAE na si Major Banaag, sapagkat tama yung ginagawa niya. Nandun ang representante ng media, nandun ang barangay official, at iba pang mga saksi kung saan nga isinasagawa yung search warrant. Kaya walang nilalabag po dyan na karapatang pantao maliban doon sa mga barangay tanod at barangay official ng barangay kagawad ng nasabing barangay. Ito ay sa barangay Dila. Sa likod lamang po ito ng palengke ng BAE ang kanilang sinagawang search warrant sa droga. Hindi na nakakalain na mayroon din palang baril itong tinatago itong suspect na ito, na nakatira dyan sa Esguera apartment kung saan nga ay nakuha sa kanyang pag-iingat ang mga baril na ito at shabu na 12 at baril na 12 rin ang bala. Kaya sabi nga ng iba ay pwede raw tayaan sa weteng, sapagkat 12-12. Kaya baka daw mag-pompiang 12, At mamaya kakausapin natin ang ating magiting na Chief of Police na si Major Banaag upang alamin ang iba pang kanyang mga programa sa bayan ng BAE. Sapagkat isa sa bayan ng BAE, isa sa istasyon ng BAE ang nabigyan ng patrol jeep ni Secretary D.L.G. Marrojas na galing sa kanilang pondo. At ganoon din naman yung buting mayor dyan na si Mayor Bunoy Ramos na binigyan din ng cheque na galing naman sa DILG. Ito yung galing sa BUB. Bottoms-up budgeting ng DILG na ibinigay sa mga lokal na pamahalaan. Kasama na rin dyan ang bayan ng Los Baños na tumanggap din ng ganong halaga at ganong patrol jeep kay Secretary Marrojas. Ang ilang bayan pa, ang bayan ng Kalawan, kung saan binigyan ng mga ganito, ay upang mapaganda raw yung kanilang pagtupad sa Oplan Lambasibat dito sa lalawigan ng Laguna, pangmalis na yung mga tinatawag nating mga eskalawag. At ang sinasabi nila, lilinisin na ito, at ito rin ay isang bahagi ng paghahanda pagdating sa election, sapagkat kailangan na ng election ban, kailangan ng patupad ng full force ng batas at bawal na magbitbit ng mga armas na hindi autorisado ng COMELEC. So lahat na magdadala ng armas ay kailangan may permission muna sa COMELEC. Sapagkat pagtungtong ng October kung kailan magpapile ang candidacy, ay election ban na po yan. Doon na matutupad yung sinasabi ng COMELEC na sila na may karapatan na kung sino ang bibigyan ng permit to carry firearms, lalo na yung mga bodyguard ng mga mayor. Kaya bawal na yung mga guns dyan. Yung hindi lehitimong bodyguard, hindi na ho pwede magdala ng baril. Sapagkat pinapayagan lamang ng COMELEC ay yun ang informadong pulis na magdala ng kanilang service firearms. At kung may operasyon naman, yung mahaba, mga M16, dinadala naman po yan kasi yan ang authorized na gamit ng PNP sa pangangalaga ng ating kaligtasan ng mga mamamayan. Sapagkat hindi natin alam mo naman, may mga pasaway dyan ng mga sibilyan, akala nila kung sila ay dikit sa isang lokal na pamahalaan, akala mo sila ay otoridad na rin kung umasta. Kaya yan ang iniiwasan ng COMELEC. Kaya pagtungtong ng Oktobre ay election ba na po yan. Masaya at napakasaya nito sapagkat maraming maglalaban-laban. Dito sa lalawigan ng Laguna, alam mo bang may paparating na bagyo? Ay kung umexit na itong bagyong Egay, ay may darating uling bagyo. Sa larangan naman ng politika. Sapagkat yung ika-4 at ika-3 distrito ng lalawigan ng Laguna, yung mga matitinik na leader dyan ay nagsama-sama na. Yan ang tinatawag na bagyong politika dito sa lalawigan ng Laguna.
Kaya mamamayani naman yung mga nakasuot ng dilaw dyan, sapagkat puro dilawan itong mga ito. Nagsanib na yung puwersa ng congressman ng ika-4 na distrito ng lalawigan ng Laguna, si Congressman Agaraw. Nagsanib na rin, nakipagsanib na rin itong ABC President, ex-officio na board member, na si si Zuniga, Lorenzo Zuniga Jr., na katulong doon sa bagyong isasagawa na politika dito sa lalawigan ng Laguna, kaya napakaganda. Ito raw ang bagyong ito ay magbibigay ng kapayapaan sa lalawigan ng Laguna. Hindi kapisalaan, hindi katulad nung pumasok ng bagyo na lumabas na itong EGAY, na lumabas na sa ating area of responsibility, at pumalit naman itong Spalcon na lumabas na rin na pasamantalang namayagpag, sapagkat alam mo naman ang Falcon yan ay parang lawin yan kung ikakategori mo sa material, katawagan dyan sa lawin ay Falcon, kaya yan ang ang kagandahan dyan na lumabas na rin, awan ng Diyos. Maganda na ang panahon ngayon sa atin sa lalawigan ng Laguna, pero kahapon medyo pabugso-bugso pa rin, pagkat paalis pa lang ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Falcon. Subalit may kasunod daw. Kaya't inaasahan natin sa Lunes, may kasunod na naman, maghahari naman ang ulan, kaya't inaasahan natin na malakas naman ang pagbukso ng ulan. Hindi pa lang natin alam sa DOST kung nasaan na ngayon yung mata ng bagyo, yung pangatlo. Pagkat nagsunod-sunod yan Si EGAY, si Falcon, may isa pa na binabantayan is international name. Kaya pero pinakamalakas na bagyong darating sa eleksyon sa lalawigan ng Laguna ay itong nagsanib puwersa ng mga kababayan natin. At yung taga Santa Cruz nga, sa bayan ng Santa Cruz, ay bumabati na yung vice mayor na magiging mayor ng Santa Cruz ng Laguna. Pakinggan nga natin yung pagbati ng ating Vice Mayor ng Pagsanghan, Laguna, na kung saan nga napaganda yung sinasabi nito, sapagkat ito daw ay galing na sa orange, magiging dilaw. Pakinggan natin si Vice Mayor Gamit. Kasama po si Consiel Toto Trinidad. Bumabati po sa inyong lahat, lalo higit sa kaarawan ng ating pong putihing lingkod bayan. Kuya EGAY, happy birthday. May the good Lord grant the desires of your heart. Alam mo naman na ang dinidesire ng puso mo ay ang maglingkod sa lahat ng mamamayan ng lalawigan ng Laguna. At sa bagay na yan, kami po ay talaga namang nakasuporta. At bagaman wala pa pong deklarasyon, iniyahan mo pa kami sa ngayon po, ipapaabot ko muna ang aming pong taus-pusong pasasalamat mula po sa bayan ng Pagsanhan. Maraming salamat, Kuya EGAY, sa iyong walang sawa, patuloy na pagtulong, pagmamahal, pagmamalasakit sa aming pong minamahal na bayan ng Pagsanhan. At anuman, Kuya EGAY, ang iyong tahakin, alam mo po yan na kami po ay nakasuporta sa inyo. Maraming pong salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan ang Vice Mayor ng Bayan ng Pagsanghan, si Vice Mayor Cyril Gamit, na kung saan nga ay lalaban ng Mayor ng Pagsanghan sapagkat sawang-sawa na daw sila sa pamalakad ng Mayor dyan ng Pagsanghan na asawa nitong si Tartich, na pinababa ng COMELEC at ang ginagawa daw ay mando ng mando dyan sa bayan ng Pagsanghan, at napakaganda nitong Vice Mayor ng Pagsanghan. Balikan natin yan, samantala balikan natin ang ating pagipagpanayam kay Major Banaag sa kanyang accomplishment dito sa bayan ng Bay. Sir, magandang hapon po, si Levi Datat po ito. Ay, magandang hapon po sa Levi at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Sir, nung Biyernes nga, yung pagdating ng ating buteng secretary si Marroas ay nagsagawa kayo ng search warrant, pinalabas ni Honorable Judge Morgan ng RTC Branch 32 sa Lungsod ng San Pablo, kung saan nakuha na nga natin ang baril ito
at shabu doon sa kanyang tahanan sa dyan sa apartment dyan sa likod lamang ng palengke ng bayan. Sir, pakikwento nga po kung sino yung suspect na naaresto natin dyan. Ito po ay sa ating pagkandak ng sexual operation ay nahulihan natin ng pinagbabawal na gamot at illegal na baril ay itong si Rubino Eduardo alias Onyong. Onyong? Apo. Ng Barangay Dila? Apo, dito po ay sa likod lamang ng palengke ng bayan ng bayan. Ito po ay itong ating operation na ito ay in line po with the program of the regional headquarters ng ating Calabarzon sa pamumuno ng ating puting regional director, Director General Police Superintendent Albano, yung ating Uplan Lambat Sibat. At hindi lang yun, sir, bukod dyan, nung nakaraan pa ay nakahuli kayo ng mga shabu dyan sa, yung mag-asawa pa ito, ha? Dyan sa playa naman, ha? Sa Barangay San Antonio, kung saan hindi akalain itong mag-asawa na naando na pala yung inyong mga enter, kaya sakote, di ba, sir? Ilang gramo ngayon nakuha natin dito? Sachet po ang ating nakuha dito. Umabot po mga 8 sachet yung nakuha natin dito. Yung una, ito sila per baba naman po. Yung nasa listahan din po natin ito ng ating watch list na nabibenta na ng pinagbabawal na gamot. At kasabay din po nito, nahuli din po natin yung ating wanted person, most wanted person, yung number 1 most wanted person natin for the crime of robbery. So, ito po si Lester Leno. Ito pang ginagawa ninyo, sir, sa bayan ng Bay, alam ba ng ating buting mayor dyan, si Bonoy Ramos? Sapagkat, ito po'y kasama sa mga programa para mapanatili yung katahimikan at kapayapaan ng munisipalidad ng Bay, para na rin po para pag napanatili ang katahimikan at kapayapaan ng isang bayan ay gaganda po ang ekonomiya at yung tiwala ng mga negosyante na nag-invest na ating bayan. Sapagkat nakita namin kahapon nga si Mayor Bonoy Ramos, nais ko lang sanang kwento sa kanya yung magandang ginagawa ninyo dyan sa bayan ng Bay sa pagpapanatili ng kaligtasan sa mga mamamayan, sapagkat patuloy yung inyong sinasagawang pagsugpo sa pinagbabawal na gamot dyan sa bayan ng Bay. Hindi lamang yan, yung pang mga aksyon na sinasagawa nyo, katulad nung may nakarnap na sasakyan ng taga-DOST, agad ninyong inalarma at nasa kote naman yan dito sa pamamagitan ng Pursuit Operation na sinagawa naman ng Los Baños Police na si Colonel Desideri yung kanyang mga tauhan, na kung saan naman nasa kote inabutan nila dito sa Barangay Halang dito sa Calamba naman, at nagkaroon nga ng casualty na isa at isa naman ay nabuhay na hanggang ngayon ay nasa Batangas pa. Keep up the good work, sir. Maraming salamat po, Khaled. Sir, bukod dyan, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, ano yung warning nyo sa mga gumagawa ng illegal dyan sa bayan ng Bayan? Pinapaalam ko lang po na tuloy-tuloy po ang kampanya ng ating kapulisan para lang mapanatili yung katahimikan at kapayapaan sa ating bayan. Kung maaari ay yung ating mamamayan ay patuloy na makipagtulungan dahil nga po ang katahimikan at kapayapaan sa isang bayan ay hindi lamang hindi lamang nakasalalay sa mga gawain ginagawa ng kapulisan. Pagkus po ay malaking bagay, malaking factor po yung tulong mismo ng mamamayan. At natutuwa po kami sa bayan ng Bay ay sama-sama po ang ating mga kapulisan at mamamayan sa pagsugpo ng mga kriminalidad at sa pagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan. Kasama po ang local government unit ng Bay sa pamumuno po ng ating butihing Mayor Bruno T. Ramos. Okay, maraming salamat, sir. Sana gawin ka ng kernel, sa inyong kahusayan dyan sa paggampa ng ating PC na order dyan sa bayan ng Bay. At yan po ang hepe ng bayan ng Bay na si
Major Owen Banag na napakaganda. Kasi ito yung ginagawa kong ehemplo, bakit kamo? May mga ibang bayan na nakakalimot sila kung paano yung procedure ng panguhuli ng search warrant at paano yung procedure ng panguhuli ng bypass operation. Itong ginagawa ng hepe ng bae, ito ang dapat tularan ng ibang mga hepe sapagkat sila talaga, ito naobserbahan ko dyan sa bayan ng bae. Nung minsan na isama ko dyan sa raid, dyan naman sa Barangay Bitin, nagreklamo dyan yung isang may bahay na nawalan daw ng 1,000. Nawala naman pumapasok na ibang tao doon, kundi yung mga raiding den lang. Alam mo, ang ginawa nitong si Major Banag, pre, nung sinabing yung hepe ng bahay, nung sinabing nawawala yung 1,000, para lang hindi magkaroon ng issue pa, bumunot ng sariling pera at binigay. Binalik doon sa matanda. Yan ang tularan ninyo, mga katuto, mga kabaro ninyong pulis, ha. Itong ehemplong itong ire-recommenda ko sa ating Calabarzon Director, Police Chief Superintendent Richard Urbano, na dapat ganito ang wastong pag-uugali ng isang chief of police, ha, na binabantayan niya ang operasyon ng bawat ng kanyang mga tauhan kung sakali magkakaroon ng search warrant o bypass operation. Sapagkat tama yung procedure na ginagawa nito, hindi katulad ng ibang bayan na pinapabayaan sa mga intel. Yung intel nila, may intel din na pusher na, intel pa. Ginagawa nilang intel yung mga pusher na yon. Sino pang uhulihin nyo? At para lang masabing may maiturong accomplishment, ganun ang ginagawa nila. Lalo na dyan sa bayan ng sa lungsod ng Calamba, yung hepe dyan na si Colonel Ortigas. Ang tigas talaga nitong batang ito. Talaga naman pilit na sinasabing napakagaling siya. Hanggang ngayon hindi pa nare-resolba kung sino yung pumatay dyan kay SPO1 Alvin Oroga. Kung sino yung pumatay dyan sa negosyanteng si Rolly Pajardo. Hanggang sa ngayon, blanco pa rin ang kapulisan. Ano ba talaga ang totoo? Sapagkat batay sa mga saksi doon sa pinangyarihan ng krimen, sa pananambang, ay yung may hawak ng mataas na kalibre ng baril na iniwan dyan, na ginamit sa pagpatay, sa pagtambang sa negosyanteng si Rolly Pajardo, na ginamit na bala, hindi pa ordinarya, armor piercing. Akala mo ba yun? Tumatalab yun sa mga makakapal na bagay, kahit na yan ay bulletproof sa mo, tatalab yun dahil armor piercing, napakabal na bagay. At ang malinaw pa rito, nakasuot ng police uniform ang suspect. Kaya pala hindi masita ng mga mamayan doon at pinapaalis yung mga iba pang mga matatandang mamayan sa kanilang operasyon at tinira lang yung mga kabataan na binibigyan pa ng pambili ng ice cream, pambili ng ay ganun pala yung setup na ginawa nila. At para makover yung kanilang krimen, hinayaan nilang ang hindi nila lubos maisip na mayroon palang nakatagong CCTV camera doon. Kaya't nakita nung i-review yung CCTV camera, nakita yung may hawak ng mataas na kalibre ng baril na iniwan matapos ang pag-ambush doon sa negosyanteng si Rolly Pajardo. Subalit hanggang ngayon ay bingi pa rin ang pamunuan ng kapulisan, sapagkat marami daw accomplishment itong hepe ng Calamba na si Ortigas, na dapat ito dinadala na sa Pasig sapagkat doon nakakonect yung kanyang pangalan, apelyido sa Ortigas. Dulo ng Ortigas, di ba? Sa Pasig City. Dapat ka na kay Mayor Servio. Parehas kayo doon sa Pasig, marami ding illegal na droga dyan. At dapat doon siya chief of police itong si Ortigas. Hindi naman natin sinasabi sa ating regional director na si Bakin na. Pero sinasabi natin na ito ay nagtatanim ng ebidensya kung saan may ginasuhan sila dyan, isang babae pa na wala man lang kasamang pulisuman, inaresto nila at linagyan. Ang masakalap nito,
yung benta nila sa isang kanilang ay kinuha pa. Abay, napakatigas talaga nito. Sana ang gunman ng may CCTV PRO hindi natakot dahil may basbas daw sa taas ang pagpatay kay Rolly. Ganun! Alam pala. Kaya pala. Pero ayon naman kay PD, ha? Ang sinasabi ni PD, negosyo daw ang dahilan. Negosyo daw. Bingo tubol ba yung negosyo dyan na pinag-aagawa nila? At ang kolektor ng mga illegal na sugal dyan, STL, ay di umano, di umano. Ayon sa ating informante, sa ating mga bugwet na di umano, ay itong si Ortigas ay kasama sa nangungulekta. Sapagkat kung magpatalo daw di umano ito ng tumaya sa sabong, ay 300K, 200K. Saan kukunin ito, isang official na ito, kung hindi tongpats, di ba? Tongpats. Kaya tinatawagan natin, ang ating regional director. Alam ko, sir, nakikinig ka sa aking programa. Hindi namin pinagdidiinan itong si Ortigas. Pero sinasabi namin, ito yung tongpats. Di ba? Sa lahat. Kaya alam mo, mabilis yung huli niya ng steel. Diyan sa lungsod ng Calamba. Diyan sa Barangay 4 lang Namimili pa ng media itong si Ortigas. Pero pa naman kami, di ba? Local lang naman kami. Ang inaabot lang naman namin ay hanggang sa ibang bansa. Yung mga footage na ginagawa namin ay hanggang sa ibang bansa. At ang tigas pa ng mukha nito. Ba nagpakita ng pagdating ni sa DILG Secretary Marojas? Alam mo ba, may scoop pa dyan sapagkat yung regional director ng DILG ay nagalit doon sa tagapagpakilala ng dumating ating butihing Secretary Marojas. Nagkaroon tuloy tayo ng scoop kaya't binigyan natin si regional director ng DILG ng calling card, sir. Pag mayroong kang naisip na kung sino may kagawin nito, tawagan mo kami dito sa aking programang Pulsuhan. Sa serbisyo balita lang po yan. Live online. Sa Ustream at nasa YouTube po kami. At sabi ng regional director ng DLG, malalaman din nila yung kanilang mga pinagagawa nila sa akin. May aral din sila. Ganun ka ako, sir? Bakit naman? Isipin mo na walang daw ng papel yung DILD nung dumating si Secretary Marojas at tinakaw na itong MC na pinagkatiwala doon sa ating kapulisan. Di ba? Napakasakit, di ba? Dahil daw, umapila si Ortigas kay Mayor Arlene ng Santa Rosa na mukhang ramdam na mapapalitan na siya at gusto yatang lumipat ng Santa Rosa. Patay kang bata ka! Galing na ito ng San Pedro kung saan ganun din yung ginawa niya. Ngayon gusto naman lumipat ng ng Santa Rosa ito si Ortigas. Dapat sa Pasig ka na lang lumipat sapagkat yan yung kadugtong ng iyong pangalan, Ortigas. Ano ba ang dulo ng Ortigas? Di ba Pasig? Tatawid ng Pasig River. Doon. Marami kang matataniman doon. Sapagkat yung gilid doon, malawak na taniman. Doon ka bagay na chief of police ng Calamba. Doon sa karugtong ng Ilog Pasig. Sa Pasig ka pala. Itong si Ortigas, di ba? Di ba? At napakaganda pala sagot niya doon sa Hindi niya alam na yung araw na yon na winalang hiya niya isang reporter na pinagsigaw-sigaw niya. Ay, Lunes Santo, mahal na araw, Diyos ko po naman. Dapat sa inyo, hindi ganon, mga katoto. Bakit ganon? Di ba? Hirap yata noon, di ba? Kaya sa aking programa, aking pupulsuhan yung mga katiwala ninyo. Pero pag maganda naman yung ginagawa nyo, babatiin ko kayo. Katulad na hepe ng bae. Si Major Banaag. Na napakagaling. Ito yung tamang proseso ng sinasabi ko na pagpapatupad ng batas.
kung saan siya mismo ang nagsusupervise, kung mayroong search warrant, mayroong bypass. Sapagkat kung mag-bypass itong mamang ito, kung saan niya abutan yung tao, doon na lang. Hindi ito papasok ng kaloob-looban ng bahay. Sapagkat yung iniiwasan niya na magkaroon ng hindi magandang hinala sa kanila. Nakakala ng iba ay tinataniman. Yan ang gayahin natin diyan sa bayan ng Bae. Itong ating magaling na hepe ng Bae, dito sa lalawigan ng Laguna, sa bayan ng Bae, na kung saan nakatanggap dito ng patrol jeep. Nakagabi lang, nakita ko na. Nasa checkpoint na agad, ginagamit na yung patrol jeep. Maganda yan, sir. Keep up the good work. Tayo pa yung magbabalik, makatapos sa isang paalala. At Shakey's, getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win!